Magandang araw sa inyo mga ka-viewers. Mag-convert tayo ng 4-pin CDI sa ating Honda TMX Alpha. Na-diagnose na namin to kanina, nasira yung primary coil niya. At subukan nating i-erecta na lang yung susian. Since na hindi na functional yung susian, i-erecta lang natin yung red at saka black wire. At itong kill switch, yung pangpatay ng CDI, hindi na natin gagamitin since na mag-convert na tayo ng bagong CDI na 4-pin na DC CDI. Susubukan natin i-kickstart dahil wala tong battery. I-kickstart lang natin, tadyakan lang natin para malaman natin kung merong bang lalabas na kahit kunting kuryente. Check this. So nakita natin na walang lumabas na kahit kunting spark lang sa ating high tension wire. So isa lang to sa dahilan kung bakit hindi umandar yung motor ni boss. At na-diagnose na namin to kanina na sunog na yung primary coil niya. At ito yung CDI ni boss. Good pa to. At i-offer lang natin ni boss na i-convert na lang sa battery type na CDI, yung DC type na 4-pin CDI, para sa ganon hindi nagagastos si boss sa mismong stator niya dahil yung stator yung papalitan ni boss, mamahalin yan, almost 3,000 plus yung price ng stator coil niya. So i-convert lang natin ng 4-pin CDI para mapaandar natin to ng maayos ang motor na hindi nagagastos ng malaki si boss. Ito yung brand na palagi namin ginagamit sa pag-convert ng 4-pin CDI dito sa shop dahil subok na namin to na mura pa, maganda pa yung quality ng ating 4-pin CDI. At sa loob ng box, makikita natin yung brand na Lihua. Ito yung legit na Lihua na galing ng Makoto Genuine Parts. Ito yung sinasabi nila na mahiwagang CDI dahil kaya nitong paandarin yung lahat ng mga carb type na motor sa halagang less than 500 pesos lang. At kailangan nating i-prepare yung electrical tape at wire stripper para mapabilis yung ating conversion sa ating 4-pin CDI sa Honda TMX Alpha. Ito yung stock na CDI ni boss. Tatanggalin natin to at puputulin natin yung socket dahil hindi na natin to gagamitin. For safety purposes na din ni boss na hindi niya maibalik yung stock na CDI dahil meron na tayong babaguhin sa wiring ng ating CDI mga ka-viewers. Kung hindi ko to puputulin lahat ng socket, baka isalpak ni boss pabalik yung stock kung pumalya yung ating ginagamit na 4-pin CDI. Ito yung lahat ng mga wires sa pinutol natin na CDI socket. Merong 6 na wires dito papuntang harness. So kilalanin natin, isa-isahin natin para malaman kung saan ba yung saktong connection ng ating CDI. So yung first na wire natin, black na merong stripe na red. Hindi na natin to gagamitin dahil nakadesign lang to sa pang primary type na CDI. Itong wire na to is galing sa primary coil, so mag-iba na tayo ng CDI at ibahin na din natin yung supply ng ating CDI na bago. Next na wire is black na merong stripe na white. Ito yung kill switch sa dating CDI natin. Ito yung magsisilbi na pangpatayan sa ating CDI para mapahinto natin yung makina at hindi na natin to gagamitin, i-cut out na natin to.
Next na wire is black na merong stripe na yellow. Ito yung papuntang ignition coil natin at gagamitin natin to sa ating bagong CDI. Itong green na merong stripe na white, ito yung negative ng ating pulsar. So gagamitin natin to sa bago nating CDI. Itong solid green, ito yung negative ng ating CDI. Gagamitin din natin to. Itong last wire na blue na merong stripe na white, ito yung positive ng ating pulsar. So alam na natin lahat ng mga wire connection ng ating CDI. So pwede na natin itong i-connect ang ating bagong CDI. So before natin i-connect yung ating bagong CDI, kilalanin muna natin bawat pwesto ng ating CDI socket para ma-prevent natin yung pagkasunog ng ating bagong CDI at ma-prevent din natin yung pagputok ng ating mga fuse para ma-connect natin properly. So start natin kilalanin yung ating pwesto ng ating CDI. So dapat nakaharap yung socket natin. So right side, bandang baba, ito yung pwesto ng ating positive or ito yung magsisilbing supply ng ating CDI. So i-connect natin to sa mismong accessory line ng ating motor. Sa bandang itaas naman, ito yung papuntang ignition coil. Ito yung output ng ating CDI para magkaroon ng spark ang ating spark plug. At dito naman tayo sa left side ng ating CDI. Ito yung papuntang negative ng ating motor. Ito yung magsilbing ground ng ating CDI. At sa itaas naman, ito yung pwesto ng ating pulsar. At i-connect natin to sa ating wire ng ating pulsar papuntang motor. So alam na natin bawat pwesto ng ating CDI. So ready na natin to i-connect sa ating motor. So unahin natin yung negative ng ating CDI. So makikita natin tong green, solid green at green na may lining na white. Ito yung puro negative ng ating pulsar at negative ng ating wire harness. So i-connect natin sa negative ng ating CDI. So i-connect muna natin, pagkatapos i-tape na rin para safe yung ating pag-wire. So next na ikakabit natin bandang itaas sa left side, ito yung pwesto ng ating pulsar. So i-connect natin sa blue na merong stripe na white, ito yung papuntang pulsar. So i-connect natin yung pwesto ng ating CDI sa blue na merong stripe na white, ito yung positive ng ating pulsar. Siya yung mag-trigger ng ating CDI para magkaroon ng spark ang ating spark plug. So i-tape muna natin para safe na safe yung ating connection na hindi magkaroon ng problema yung ating connection. So next na ikakabit natin right side, bandang itaas, ito yung pwesto ng ating ignition coil. So i-connect lang natin sa black na merong stripe na yellow, ito yung papuntang ignition coil natin. So black na merong stripe na yellow. So yung sa CDI side, yung pwesto ng ignition coil, i-connect lang natin sa black na merong stripe na yellow. Ito yung papuntang ignition coil natin. Ito yung output ng ating CDI para magkaroon ng spark ang ating spark plug. So huwag mag-skip, subaybayan para makakuha kayo ng kunting idea
kunting kaalaman sa conversion ng ating 4-pin CDI. So, itong natirang wire natin, yung black na merong stripe na white, ito yung kill switch, at black na may stripe na red, putulin natin at hindi na natin ito gagamitin. So, yung natiran lang natin, yung supply ng ating CDI, yung positive side ng ating CDI. So, kumuha lang tayo ng extra wire at magpagapang tayo papuntang Winky relay or flasher relay ng ating motor. Dahil dyan natin makikita yung accessory line or after ignition na wire. Kapag sinusi mo, magkaroon siya ng positive. So, dyan natin i-connect yung supply ng ating CDI, yung positive side ng ating CDI. So, ito yung Winker relay or tinatawag na flasher relay. Yung supply ng ating flasher relay is nakakonect siya sa accessory line natin. Kapag sinusi mo yung motor, magkaroon siya ng supply na positive. So, dyan natin na i-connect yung positive side ng ating CDI, yung supply ng ating CDI. So, i-connect na natin. Yung color ng wire na accessory line sa ating Honda is color black. So, dyan na natin i-connect yung ating supply ng ating CDI, mga ka-viewers. Napaka-importante na kapag magkaroon ng connection, dapat nakaabang yung electrical tape natin para hindi magka-problema, hindi mag-short circuit yung ginagawa nating na connection. Balutan muna natin to ng electrical tape para hindi mag-corroded yung ating connection. So, irekta muna natin yung susian natin dahil hindi functional yung ating ignition key. At subukan na natin tingnan yung high tension wire kung meron na bang lalabas na spark sa ating high tension wire, kung successful ba yung ating ginagawang conversion sa ating 4-pin CDI. Nakita natin na meron ng lumabas na kuryente sa high tension wire at ibalik na natin yung tangke at subukan nating paandarin yung ating motor. So, tapos na nating ibalik lahat, ibalik yung tangke, ibalik yung upuan. So, irekta muna natin at subukan nating i-kickstart at paandarin natin yung motor.
Mateo. At hanggang dito na lang tayo at huwag kalimutang mag-share, subscribe at mag-comment kung meron kayong katanungan tungkol sa pag-wiring or pag-convert ng ating CDI at maraming salamat sa patuloy panonood ng ating video.